Hi! Ako nga pala si Delionario. Welcome ka dito sa aking channel, your channel on spiritual finance. So, pag-usapan natin dito yung pananalapi na connected sa Biblia. So, naniniwala ako na tayo ay mga spirit being na nakatira sa human body. So, madalas nakakalimutan na natin yung spiritual na pananalapi dahil naniniwala ako na money is spirit. Kasi nga konektado yan sa ating spiritual na pamumuhay. Sabi nga, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So, kung anong salapi yan, that's a spiritual money. Hindi yan yung pera na pinapamalingki natin, ginagamit natin. Pero yan ay pananalapi o salapi, pera na sa puso natin. Our spiritual being is our heart, yan, our mind, our soul, at meron tayong katawan. So, unahin natin yung unang-unang talata sa Biblia. Nang pasimulan, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So, tingnan natin sa ibang perspektibo, financially. God created supply and demand. Yun. Bakit napaka-importante na malaman natin yan, maunawa natin na kailangan mauna yung supply before demand. Kasi nga, kadalasan ngayon sa panahon natin, we are not prepared financially. Lalong-lalo na nagdedesisyon tayo pabigla-bigla. Ako in my experience, nag-asawa ako pero hindi pa ako talaga prepared financially. So baga, nauna na yung demand bago pa yung supply. Kaya hindi mo maiwasan na mapupunta ka talaga dun sa utang. So hindi po masama tayo na mangutang pero kailangan natin gamitin sa tama. Kasi po, money is a math, di ba? Money is a resources for multiplication. So, alalahanin natin na sa math, merong order of operation na kapag hindi natin yun nasunod, baga mawiwindang yung ating operation. Kasi sa math, meron siyang, ang una-una ay multiply, division, addition, and subtraction. So, kapag nauna na yung subtraction, hindi na nauna yung multiplication, nagkakawindang-windang, hindi natin talaga kayang solusyonan yung mga problema natin, lalong-lalo na financially. So, God created demand before supply. So, kailangan sa buhay natin, kailangan natin magawa rin yun na kailangan sa bawat pangailangan natin financially, kailangan natin unahin na makapag-create tayo ng source of income. So, bakit spiritual finance yung gusto kong i-share sa inyo, gusto kong ibahagi sa inyo? Dahil nga tayo ay mga spiritual being na nakatira sa katawan, kailangan mauna talaga yung spiritual being. Sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Espiritu ang bumubuhay. So, sa katawan ay walang pinapakinabang. So, unahin natin ang spiritual money. Bakit? Kasi po, spiritual being, hindi yan contain sa isang lugar lang. Hindi yan contain sa isang lugar lang. Unlike sa physical being. Ano ba yung physical being? Where your feet is where you are. Diba? Kung nasaan ang paa mo, nandun ka. So, sa spiritual na pananalapi, sa spiritual being natin, hindi tayo contain sa isang lugar lang. Pwedeng nandito tayo sa lugar natin, pwedeng nasa ibang bansa na naman yung isip natin, pwedeng nasa ibang lugar, di ba, napapalipat-lipat. And ang ating pananalapi dapat ganon, yung pinanggagalingan. Hindi lang siya nanggagaling sa iisang lugar. Yun yung pinaka-problema talaga natin dahil ating source of income ay physical. So, where your feet is, nandun yung source of income mo. Minsan nga, lalo na kung empleyado ka, kung hindi ka pumasok sa trabaho, hindi ka kikita. Di ba? So, ibig sabihin, mayroon lang lugar na kung saan ay kikita ka. So, bakit tayo nahihirapan? Kasi nga, ang gastusin natin,
ay spiritual, not physical, 'di ba? Kahit wala ka sa bahay, pwede kang gumastos. 'Yun, 'di ba? Kaya sabi nga ang buhay natin dapat balance. So, paano siya maging balance? Dapat 5-5, 'di ba? 5 yung expenses, 5 yung source of income. So, anong nangyayari? Isa lang yung source of income natin at yung expenses natin sobrang dami at ang matindi ron, kahit wala ka ron, gumagastos ka. Kahit wala ka sa bahay, gumagastos ka. 'Di ba? Nagre-rent ka, lalo na kung dito ka sa Metro Manila, nagre-rent ka ng bahay, 'di ba? Tapos tubig, kuryente, lalo na mga submeter pa yung ginagamit mo. 'Di ba kahit anong tipid mo, hindi mo talaga kayang tipirin dahil nagmo-multiply yung sa submeter, lalo sa tubig. At meron ka ng sariling bahay pero wala pa rin tayong sariling tubig at kuryente. Meron lang tayong sariling metro. So, hindi pa rin natin siya talaga matitipid ng husto dahil nga hindi siya libre natin makukuha. So, nandun talaga yung pangailangan natin na kailangan i-provide natin yung supply ng pera natin spiritually. Pwede ba yun? Pwede. Kasi bakit nga sa gastusin nangyayari? Gumagastos ka na wala ka naman sa bahay. 'Di ba? Gumagastos ka na wala ka sa trabaho. Marami tayong mga gastusin na wala naman tayo ron. Why not na gawin natin na magkaroon tayo ng source of income na kung saan kahit wala tayo ron, kumikita tayo. So, saan ba nangyayari yan? Saan ba natin pwedeng gawin yan? Kapag gagawa ka, magkikreate ka ng income spiritually, not physical. Hindi kailangan na nandun ka para ka kumita. So, ito, I realize bakit kailangan ko mag-create ng channel kasi nga once you make a video, kapag nakagawa ka ng video, it turns into spiritual, 'di ba? Untouchable na siya, intangible. Kumbaga kahit wala ka doon, may mga nanonood, minsan titingnan mo na lang na may nanood pala more than 100. Minsan nakaka 200 plus ako at masaya na ako doon dahil I'm just started. Diba? Kailangan natin magsimula. Ang importante nagsimula tayo magkaroon ng source of income. Hindi man ngayon agad na kumikita tayo dito sa online, pero time will come, mamomonetize din yan. Di ba? Kailangan nasa isip natin. And ano pa yung source of income natin na pwede natin pagkakitaan sa online? Yan. Affiliate marketing. Oy, wow, affiliate marketing. Isa sa dapat nating aralin na magkaroon tayo ng source of income sa affiliate marketing. Kasi nga, kailangan natin mag-earn ng source of income spiritually. Ibig kong sabihin, kahit wala ka ron, dapat kumita ka. Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, along the way, so abangan nyo lang ako dito sa aking channel. Sa YouTube channel ko pala, Delyonario, at sa aking Facebook page, Delyonario, at sa TikTok, Delyonario din po. So, sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin dyan, hindi pa nakapag-subscribe, please do me a favor. Yan. Baka pwede mag-request sa inyo mga ka-Delyonario na mag-subscribe naman kayo dyan, mag-follow sa akin. Support my journey dito sa ating channel para makapag-share pa ako ng marami para sa inyo sa spiritual finance. So, by now, yan muna. At like kong sinasabi, ingatan ka naman ng Panginoon at ingatan ka sa iyong mabuting ginagawa. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. See you on my next upload.